Oh, may nakita ka na ba sugat sa paa na hindi gumagaling tapos diabetiko? Naku, huwag nyo na ipagsawalang bahala yan dahil hindi magandang palalain pa yan. Eto, hali kayo, pag-usapan natin yan. Ang diabetes ay isang sakit na nakakaapekto sa halos buong katawan natin. So, ang ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, pwede maapektuhan ng diabetes. Focus muna po tayo sa paa dahil kapag uncontrolled ang inyong mga diabetes, common na nagiging complaint ng mga nagpapatingin ay yung sugat na nakikita na lamang nilang napakatagal gumaling. Tapos, ang marami pa dyan, in denial na mayroon silang diabetes o hindi nila alam na mayroon silang diabetes. Kwento ko lamang po sa inyo itong tungkol sa isang tatay na napakakulit dito sa klinika namin. Punta siya sa klinik, pinatitingnan niya yung sugat niya sa paa na 2 linggo na, palaki daw ng palaki, hindi gumagaling kahit na anong gamot na ang naibigay sa kanya. Nung nag-test kami ng asukal niya, nakalagay sa glucometer, high. Ibig sabihin, hindi na kinakayang basahin ng glucometer. Nung pinatest namin ang kanyang HbA1c, ayun, 13%. Yung HbA1c ay isang measurement na nagsasabi kung gaano kaganda ang control ng asukal ng isang tao for the last 3 months. Ang normal dyan dapat less than 7%. Kapag mataas dyan, uncontrolled talaga yung diabetes. Si tatay ay isa lamang po sa mga pasyente nating hindi iniinom ng maayos ang kanilang mga gamot kung hindi paliliwanagan ng maayos. Baka kayo, ganyan din. Kaya ito yung paliwanag natin dyan kung bakit hindi gumagaling ang mga sugat sa paa kapag uncontrolled ang diabetes. Usually kasi kapag mayroong diabetes, nawawala ng pakiramdam yung paa. Kaya pwede nagkakaroon ng sugat dyan nang hindi natin napapansin. Normally kasi, di ba, kapag may sugat ka sa kahit na saang bahagi ng katawan mo, mararamdaman mo yan. Pero dahil sa diabetes, pwedeng nawawala ng pakiramdam dahil nasisira yung blood vessels and nerves kaya hindi napapansin na mayroon na palang sugat kaya hindi na patitingnan, lumalala. Tapos idagdag pa natin nga na dahil nasisira din ang blood vessels dahil sa diabetes, hindi nagkakaroon ng tamang sirkulasyon ng dugo kaya hindi gumagaling yung sugat. At mahihirapan tayong pagalingin ng sugat na yan kung hindi natin gagamutin o ayusin ang pulot dulo ng lahat, ang pagtaas ng asukal o ang diabetes. Kaya kapag ganyan, mainam na iniinom ng maayos ang gamot na inirereseta sa inyo. Kasama dyan yung mga maintenance for diabetes at yung mga antibiotic kung binibigyan kayo. Huwag nyo na rin po akong tanungin sa comment section kung ano ang dapat inyong inumin na gamot para sa inyo, sa mga kaso ninyo, dahil case-to-case basis yan. Kasama rin syempre ang tamang diet na bibilangin natin kung gaano karaming protina, healthy fats at carbohydrates ang pwede ninyong kainin sa buong araw. Hindi po pwedeng walang-wala kayong kakainin dahil lalo kayong hindi gagaling. Bukod dyan, kinakailangan din ng tamang pangangalaga sa mga sugat natin na ituturo po sa inyo ng inyong mga doktor para maging mabilis ang pagaling ninyo. At kung kayo ay mayroong diabetes pero wala namang problema pa sa mga paa, iwasan po natin ang diabetic foot sa pamamagitan ng napakasimpleng bagay. Ito lamang po gagawin ninyo. Araw-araw, maghugas ng paa, tuyuing mabuti lalo na yung mga singit-singit na mga daliri ninyo sa paa, yung mga kuko sa paa, itrim po ninyo ng maayos at huwag magpa-murder sa mga manikurista o pedicurista ninyo. Parati din pong i-check ang inyong mga paa kung mayroong mga sugat at kung mayroon, magpatingin agad sa inyong doktor upang maagapan. At panghuli, siguraduhin po ninyong akma sa inyo ang inyong mga sapatos na isusuot. At tingnan din po ninyo syempre ang loob ng sapatos, baka naman mayroong mga matutulis na bagay dyan, mga bato, thumbtacks o iba pa. At yan, simpleng-simpleng paalaala, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you to the next episode. Ingat!